everyone, this is Jean Alfonso from 4th Year Bravo Company of Group 18. In this video, we will be presenting to you the introduction to cybercrime and environmental laws. But before we proceed to our discussion, here are the objectives and scopes of our presentation. The objectives is to recognize acts that constitutes violations of specific Philippine laws. And the scope of our report is Cybercrime Prevention Act, Access Devices Regulation Act, and key environmental laws such as in fisheries, wildlife, waste, air, and water. Let's start sa cybercrime laws. Ang pag-aaralan nating batas under dito ay ang Republic Act 10173 at Republic Act 10175. But before we proceed, aalamin muna natin ano ang cybercrime laws. So, ang cybercrime laws, ito yung batas na nire-regulate yung mga behavior under digital space, yung mga illegal activities na ginagamitan ng networks, computers, or technologies. Republic Act 10173 or also called the Data Privacy Act of 2012. It is the Philippine primary law governing the protection of personal information. Ito po yung illegal pag-access po sa isang account using networks, technologies, or computers. Ito po yung unauthorized na doing sa isang computers or other gadgets po. And ang purpose po ng batas na ito is to protect the personal information po ng individuals. Ang penalty naman po ng batas na ito is imprisonment up to 6 years and fine of up to 1 million. Ang next naman po nating i-discuss ay ang Republic Act 10175 or also called as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang purpose po ng batas na ito is to define, prevent, investigate, and penalize cybercrime while protecting the integrity, confidentiality, and availability of computer systems data. Ang example po ng offenses under this Republic Act 10175 is computer-related identity theft, cybersex, child pornography, and libel. So, yung penalty po ng batas na ito is nakadepende po. Nakadepende po siya kung gaano ka-serious po yung offense na nakomit. For example, sa cyber libel po, it's, yung imprisonment niya po is 6 years to 12 years. And yung fine niya naman po is 40,000 up to 1.5 million. While in child pornography naman po, umaabot po yung fine niya up to 2 million. And nasign po itong batas na ito noong September 12, 2012 and nagtook effect po siya noong October 3, 2012. Mag-proceed naman po tayo sa environmental laws of natural resources. We have here the Republic Act 8550 or also called the Philippine Fisheries Code of 1998. Ito po yung illegal na paghuli ng isda or ito po yung mga nanghuhuli ng isda na walang license and yung paghuhuli din po ng isda na improper po yung paghuli. Like yung mga gumagamit po ng dinamita, ganun, like dynamite fishing, and also yung paggamit po ng chemical para manghuli ng isda. And under din po dito is yung panghuhuli po ng isda na undersize o yung hindi pa po sapat yung laki or edad nung isda para hulihin na po sila. Ang scope po ng batas na ito is lahat daw po ng Philippine water. Kasama na daw dun po yung Philippine Economic Zone. The next is we have Republic Act 9147 or also called the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So ito po yung batas na nagpapatupad ng illegal na paghuli, pagkuha, pag-trade ng mga animals na nasa wildlife po and also yung habitats po nila or kung saan po sila nakatira. Ang batas na po ito is it was enacted on July 30, 2001. Ang purpose po nito is para po maprotektahan yung wildlife resources and also their habitats.
Good morning, sir. Good morning, classmates. Ang topic natin ngayon is environmental loss, waste, and pollution. Ano nga ba ang environmental loss, waste, and pollution? Ito yung mga ginawang batas ng ating government para ma-prevent natin ang mga sakit o anumang hazardous sa ating healthcare dulot ay dahil sa maruming kapaligiran at mga pollution. Number 1 law is RA 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ano nga ba yung batas na to? It mandates waste segregation of source, recycling, composting, and proper disposal to protect public health and the environment. Sa batas na to ay minamandatory ng ating government na isegregate natin ng maayos yung ating mga basura from biodegradable, compostable, reusable, and recyclable materials. And isa din dito yung mga waste or mga basura ng mga hospitals natin. Dahil syempre mga chemicals ito, isa ito sa mga pwedeng mag-cause ng mga sakit pag hindi natapon ng maayos. Tsaka nire-required ng batas na to na yung kada barangay or clusters ay yung pag-sort ng mga basura para hindi masyadong mapuno or maayos na mabigay sa mga landfills natin at ma-disposable yung mga basura natin at para hindi ito mag-cause ng pollution kahit saan. Our next law is RA 8749 or the Philippine Clean Air Act of 1999. Ano nga ba yung batas na to? It's a comprehensive law that protects citizen right to breathe clean air by managing air pollution. Sa batas na to ay pinagbabawal ng ating government. Example na lang yung mga sasakyan na sobrang mauusok. Dito nag-set ng limit or inuhuli ng ating government yung mga sasakyan na sobrang mauusok na nakakapagdulot ng air pollution. Isa din dito yung mga factory sa ating bansa. Yung mga sobrang usok, nagdudulot ng usok ay pinapasaran ito ng government. Isa din ditong example is na pinagbabawal ay yung mga medical at hazardous waste. Dahil yung mga medical hazardous waste ay nagko-contain ng chemicals na pwedeng mag-cause ng sakit sa ating mga tao or sa mga sino man makakalanghap nito. Kaya pinagbabawal ng ating government. And lastly, RA 9275 or the Philippine Clean Water Act of 2004. This law is to prevent and control and abate water pollution, ensuring economic growth is consistent with the environmental protection. Alam naman natin guys and sir na yung bansa po natin is napapalibutan ng anyang tubig. Sample na lang nito ang mga dagat, falls, and ilog. Sa batas na to ay pinagbabawal ng ating government na magtapon ng mga kalat, mga basura, or mga sa hospital yung mga hazardous waste nila, yung mga chemicals, and same din sa mga factory. Dahil pwede itong mag-cause sa ating tao, or hindi lang sa mga tao, para sa mga hayop din. Pwede itong mag-cause ng sakit, pwedeng maging nakakamatay. Yan, yun yung batas na ito.